Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at muli po tayo mag-update sa mga top trending stocks, and of course don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin yung notification bell para palagi po tayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Shoutout po sa mga viewers po natin and sa mga nagla-likes and mga nagko-comments and as well sa mga nag-share guys So maraming salamat po sa suporta nyo. And mamaya, of course, meron pa tayong second video. Don't forget to watch, guys. Ayan. Let's start with the first video. Top trending stocks muna tayo, no? SPNEC. Check natin sa weekly chart. So, sa weekly chart, guys, umarangkada na dito sa ayan, no? 1.16, tama ba? Malapit dun, and still nandun pa rin sa taas, guys. So medyo medyo delicate kung titingnan natin yung chart for SPNEC. So for me, ito yung support. So at least may yung 1.15 for this one. O ngayon, so pagka chinek natin sa daily chart, since meron tayo ditong 200-day moving average, pwede mag-retest dyan, guys. Okay, so tingnan na lang natin kung ma-extend pa dito, since ito naman talaga yung support natin. So at least 1.15 or mag-touch, sa 200-day moving average. 1.06 to para mahit Ayan. Okay. So for now, tingnan natin kung ano mangyari dito. Ayan, kasi fresh breakout to, guys, So breakout, then rally, then pullback. Ito yung tinatawag na real pullback, guys, Since nag-rally. Okay, tas pullback. Yeah, pero dito, medyo na gano'n naman. Medyo naglaylo, pero mabilisan lang kasi ito So, 2 days lang halos. Tapos, ayan. Umangat agad yung price, So, ngayon, ito na yung kanyang real pullback. For Converge, check natin. Sa weekly, same pa din, still nasa loob ng resistance. Pagka sinilip natin, still overbought. So medyo ingat lang po dito, And kasi pagka bigla po itong nagkabuhusan, so pwede itong mag sell off hanggang dito sa may natin, support, which is malapit po sa 15.4. Ito po yun, guys. Medyo malalim yun, Check natin. So price range from here, so halos 10%, Okay, pagka na yan, pagka medyo namula na. At ngayon kasi ang nakikita natin, possible bearish divergence. We have lower high here. Ayan sa indicator natin, RSI, tapos sa may price, high, tas higher high. So it means okay, possible divergence, or tingnan natin kung mag-extend pa ng konti ito, Ayan. So for me, medyo alanganin to, guys, kung kayo ay bibili. Okay. So pagka medyo nag-extend pa to, bonus na lang yun, of course, Plus, kung titingnan natin, meron tayo ditong gap up. Okay, pwedeng ma-feel dyan, guys. Okay, pagka tayo ay nagkaroon na ng pullback for Converge. So, still, kung papansinin po natin, price discovery to. Ayan, diba? So, tapos na yung kanyang accumulation phase.
So, sa mga susunod, of course, meron pa mag-emerge dyan na possible entry, ano, sa ibang mga stock. Okay? And, next po natin na top trending, MAC, Macro Asia. Oops, nag-rally. Ayan, pero syempre, i-check muna natin yan sa weekly. We have a breakout. Solid breakout to, guys. Okay. So far, medyo, maganda yung pinapakita. Pwede itong mag-extend as high as 6.27 or sabihin natin 6.25. So, saan yun? Of course, sa may green box. And bakit dyan? Ayan, kasi kung titignan natin, ito po yung ceiling niya before. So, maraming retest dito. Okay? And pwede po natin pagbasihan yan, ano? Na pwede mag-retest bago magkaroon ng sharp pullback, no? So, ngayon, yung magiging support natin, eto. So, at least 5.3, ano? Since nag-breakout. Pero, hindi pa naman kasi close to, pwede pang mabuhusan to, guys, no? Ayan. Pagka nag-close ng medyo maganda to, this week, pwede, ano yun, magandang setup, ano, for MAC. Then, sa daily chart, looks good. Okay. So, yun nga lang, overbought na to. Pero still, pwede pa rin mag-extend dun, ano, sa may sinasabi nating resistance. So, pwede ron. As high as, malapit sa 6.27, 6.25, no? Next, plus. Check natin yung plus, guys. For plus, ito na yung sinasabi natin. Uy, impossible. Ayan, so ito na yung sinasabi natin kasi based sa weekly, medyo nakakatakot na talaga yung itsura niya, no? Ayan, no? Okay. So, every time na may hit tong 99 level, ayan, for stock. So, nagkakaroon siya ng sell off. So, for this one, ayun na. Okay. So, tignan natin kung hanggang saan to, no? Ayan, sa tingin ko, ano pa to? Meron pa to ibabagsak, guys. Ayan. And based sa daily chart, so, tingnan natin. Nagkaroon ng gap down plus yung stock natin oversold naman na, kaya pwede itong magkaroon ng bounce play. Okay, pwedeng mag-rally agad, pero tingnan pa rin natin yung setup, ano, kasi ano siya, neutral yung candlestick ngayon, ayun, no? So, halos doji, no? So, ngayon, pag sinilip natin ang possible next support, 18.9 or sabihin natin sa 19 malapit. Ayan. Pero ang pinaka ano natin dito, i-monitor natin, ano, for plus, just in case na ano ulit siya, mag-trending bukas yung bounce na to, no? So, pwede kasing biglang pumitik. So, hanggang dito sa 21, tapos bumagsak ulit, no? Since meron tayong trend line dito before, ayan, kasi nalaglag ni. Kaya bearish na to for now, no? So, bearish na. Next, FCG. For FCG, guys, check natin sa weekly. So, still nasa ano to, resistance, naging ano na siya, no? Weak, guys. Weak. 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 Weak, weak, weak. Ayan. And every time na nakakita po tayo dito ng weak na mahaba, so nagiging weak din yung price. Ayan, no? Weak. Weak. Impossible ito, no? Since may trend line tayo dito na
course, minomonitor natin. We have 1, 2, 3. So, it means possible. This one is bumalik dito, guys, ano? As low as 0.69. Of course, basta mag-touch lang dun sa may trend line. So, for now, yung support sa horizontal, malapit sa 0.72. Ayan. So, tingnan natin ano kung ano mangyayari. Hindi pa naman kasi close to eh. Ayan. Since nakatingin tayo kanina sa weekly chart. O ngayon, sa daily chart, pag sinilip natin, yes, still nasa support. So, still there's a chance ano, na magkaroon ta ng bounce or mag-hold dito sa area na to. Pero, of course, tingnan pa rin natin, ano. Still, medyo delicates pa rin tong, ano niya, itsura. If ever man na malaglag, still looks good. Okay? So, tingnan na lang natin kung gaano kalalim yung pullback na to, no? Yan. And last but not the least, ASEN. So, ito guys yung mga typical na nagte-trending SPNEC, Converge, ASEN, Plus. So, papalit-palit lang sila halos, ano. Ayan. Sa weekly, check natin, nasa support. Next support, probably dito sa 5 guys. And right now, ang closing natin sa daily chart, 5.2. Okay, so, pagka chinek natin, medyo bearish. So, bakit bearish? We have here lower high and lower low. Ayan, low to lower low. No? And ngayon, i-check naman natin sa ano, sa daily chart. So, sa daily chart, still na support. Ayan, pero ang kanya itsura is bearish. Lower highs. Okay. Ayan. So, hanggat hindi nagbe-breakout dyan, magiging bearish to at pwede pa malaglag dito yan sa may 5. Ayan. And I think, tapos na po tayo sa first video and maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.